Tuloy na sa Huwebes ang proklamasyon ng 12 nanalong senador. Halos 100% na kasi ang naibatong boto ng vote counting machine sa central server ng National Board of Canvassers. Ang mga COC na lang mula Northern Samar at Lanao del Sur ang hindi pa nakakanvas ng NBOC. Live mula sa PICC sa Pasay City, may report si Joseph Morong. Joseph. Kara sa Huwebes na nga yung proklamasyon ng mga mananalong mga senador at party list representatives, yan ay dahil kulang na lamang sa 7,000 yung mga boto na hindi pa nakikita dito sa servers ng COMELEC. Yung mga boto na yan ay manggagaling doon sa 3 munisipalidad at 1 barangay sa 2 na probinsya. Sa Huwebes, May 19, ipoproklama ng Commission on Elections o COMELEC na umuupo bilang National Board of Canvassers o NBOC ang 12 nanalong senador dito sa PICC matapos ang 9 na araw na canvassing. Sabi ni Chair, tomorrow, pupunta pa kami kay Senate President Drilon tsaka kay Speaker. Tomorrow, Wednesday. Tapos proclamation sa Thursday. Sa pinakahuling canvass report ng NBOC, nangunguna sa Senate President Franklin Drilon. 5 mga senador pa galing sa Liberal Party ang pasok sa top 12, sina Joel Villanueva, Kiko Pangilinan, Ralph Frecto at Leila de Lima. 3 ang independents, sina Panfilo Lacson, Richard Gordon, Miguel Subiri, 2 sa Nationalist People's Coalition o NPC, sina Vicente Soto at Win Gatchalian at si Risa Ontiveros ng Akbayan. 5 ang mga baguhan, 4 ang dati nang naging senador at nagbabalik sa Senado, 3 naman ang nanalo sa kanilang re-election bid. Noong eleksyon 2013, 3 araw lamang pagkatapos ng eleksyon na iproklama na ng COMELEC ang top 6 ng mga nanalo mga senador. Pero ngayong eleksyon 2016, gusto ng COMELEC na sabay-sabay at isahan na lamang ang proklamasyon ng 12 mga mananalong senador alas 3 ng hapon sa Huwebes. 2 certificates of canvass na lamang ang hindi pa naika-canvass ng NBOC. Isa galing sa Northern Samar dahil sa special election sa Barangay Rojas sa munisipalidad ng Lope de Vega para sa 169 na registered voters. At Lanao del Sur dahil din sa special election sa munisipalidad ng Binidayan. May 7,845 na registered voters doon o 6,345 na boto sa 81% na voter turnout. May special elections din sa isang presinto sa Barangay Lumbaca Ingud sa Masyu, Lanao del Sur na may 321 registered voters. Kung susumahin, lalabas sa 6,835 na lamang ang bilang ng botong hindi pa nakikita sa transparency server. 99.77% na ang transmission rate ng lampas 92,000 ng mga vote counting machines sa central server sa NBOC. Tatapusin muna ang transmission ng nalalabing porsyento bago ang proklamasyon. Bukas isusumite ng COMELEC sa liderato ng Kongreso ang kanilang canvass report. Sisimulan naman ang investigasyon sa pagpapalit ng command sa transparency server ni Smartmatic Project Manager Marlon Garcia sa susunod na linggo. Sabi ng Smartmatic, hindi na kailangan ng whole departure order sa kanilang mga opisyal at empleyado. Si Mr. Marlon Garcia, yung Smartmatic Project Manager na directly involved dito, ay dito naman nakatira ngayon sa Pilipinas dahil nga sa project na ito at wala siyang balak umalis. So, in fact, they will comply and they will cooperate dun sa investigation and they have no intentions of leaving. You know, Karen is just doing her job. But she should not tell me that what I'm doing is unnecessary. Baka she wants my job. Kara, bagaman kita na natin yung 6,385 na mga boto, ay hindi naman natin masasabi kung ano yung epekto niyan doon sa gitgitang labanan sa pagka-Vice President. Dahil yung NBOC, as you know, ang binibilang niyan ay yung mga boto para sa mga senators at saka party list representatives. Samantala bukas alas 2 hanggang alas 3 ng hapon ay pupunta rito sa COMELEC sa NBOC itong si Senate President Franklin Drilon at si House Speaker Sonny Belmonte para makausapin ang NBOC. Ito ay para magbigay yung NBOC ng kanilang report sa Kongreso. Kara. So, Joseph, okay lang ba yon na magpoproklama na kahit hindi pa, technically tapos yung pag-canvass at hindi pa natatransmit lahat ng boto? I know that 6,000 na lang yung hindi pa natatransmit doon sa transparency server. Pero okay lang ba yon na magpoproclaim na ng mga senador? I suppose kasi malayo yung agwat, ganun ba? Hindi lang, kasi bukas may isang araw pa kami before Thursday at tatapusin na nila yung Lanao at saka yung Northern Samar. Ang sabi dito ay baka malabo na yung electronic transmission kasi nga ay nagkakaproblema na doon sa pagtatransmit. So ang gagawin na lamang ay physically ay dadalhin ng mga election inspectors, yung mga ERs, at dito na lamang siya ihahatag at saka bibilangin. Ibig sabihin isasama doon sa canvas. So meron siguro tayong dalawang
presinto at saka yung sa mga areas, dalawang areas sa Northern Samar at saka Lanao na yung votes nila will be canvassed here sa NBOC. Pero yung mga sumusubaybay dito sa gitgitan na vice presidential race, hindi pa tapos. Hindi pa ito tapos kahit na magpoproklama na ng 12 senador. Di ba, Joseph? No, because ang battleground niyan ay mag-shift na doon sa Kongreso kasi ang opisyal na canvassing ng mga ang president at vice president ay doon sa Kongreso. Diyan magkakaroon ng pagkakataon na silipin ng magkabilang partido yung mga COCs na magiging basehan naman talaga noong proklamasyon kung sino yung nagwagi doon sa vice presidential race, not the transparency server, Kara. Okay, maiba naman ako. Itong si Commissioner Rowena Guanzon, mukhang talagang mainit dito sa Smartmatic, particular dito sa kay Marlon Garcia. Meron bang posibilidad na makasuhan itong si Marlon Garcia dahil dun sa ginawa niyang pagpapalit ng command doon sa transparency server? May investigasyon na mangyayari, no? Ito ay pamumunuan itong si Law Department Head, I think, si Attorney Noreen Kasingal. Pero magsisimula yan after na ng aming proclamation at saka makapagpahinga muna daw sila ng isang linggo. And then rurolyo na o gagulong na yung investigasyon ng gagawin. So maybe after that, kung merong hindi naging satisfactory yung paliwanag ng Smartmatic, ay pwede naman daw na makasuhan kung merong ganyang posibilidad or may basehan, pwede masumabit yung mga Smartmatic, Kara. Alright, maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.